Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa Kabuhayan at Negosyo. Ako po si Gani Makatuman at kasama natin ngayon ang isang napaka-special na bisita natin. One who has made a significant impact in the food industry. He comes from the well-known Magsaysay political family in the Philippines. Ang kanya pong lolo, si late President Ramon Magsaysay Sr., is the 7th President of the Republic of the Philippines. Ang kanya namang father ay si former Senator Ramon Magsaysay Jr. ay kilalang matapat at may integridad na kinikilala rin siyang sa kanyang prinsipyo sa politika. Bagamat kilala ang pamilyang Magsaysay sa kanilang serbisyo, dedication sa bayan, our guest brings his own unique qualities that add a new dimension to their legacy. He's known for being kind, friendly, and a successful entrepreneur. Siya ay walang iba kundi ito ay kinikilalang entrepreneur sa industry ng ice cream, si Francisco Paco Magsaysay, founder of Carmen's Best at board member of Metro Pacific AgriVenture at currently siya po ang CEO ng Asian Vision Holdings. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Sir Paco. Good afternoon. Maraming salamat sa imbitasyon nyo dito sa USEC Gani. Sana mabigyan ko ng konting information at liwanag sa mga atin na nakikinig ngayong hapon na to. Ang galing mo pala mag-Tagalog. Kasi yung mga ibang pinapanood ko na interview mo, English ko. So English. Very articulate po si Sir Paco. At Paco, lumaki ka sa isang kilalang political family. At naririnig ko pa yan sa aking grandfather. Yung grandfather mo, siya ay mahal na mahal ng ating mga kababayan. At bilang apo ng isang dating pangulo at anak na isang senador, ano po ba yung influence na yung family political background sa inyong mga values at aspirations sa buhay? Well, nung bata pa ako, sinasabi ng father ko sa amin, yung ako at saka yung kapatid ko, na yung halaga ang honesty, integrity at hard work. Yun ang parati niyang sinasabi sa amin, na napaka-importante na malinis ang pangalan namin, sapagkat nung namatay yung lolo ko, talagang yun yung naipamana niya sa amin. Hindi pera ang napamana sa amin, but yung malinis na pangalan. At walang halaga ho yung ganon. So, yan. Tama-tama ang ating pag-usapan dito sa Negosyo at Kabuhayan, Sir Paco. At alam ko yung formative years mo sa Pilipinas ay talagang doon ka lumaki sa United States, no? Sa Amerika. Can you share some experiences from that period that influenced your perspective in business? I think 10 years pa lang ay pumunta ka na sa Amerika. Actually, 11 years old ako. 11 years old. So, batang-bata pa ako. At kasi naghiwalay yung magulang ko nung I think 6 years old ako. So, yung mother ko nagdesisyon na lumipat sa Amerika. Sa taon ng 11 years old, hindi mo naman naiisip na Pilipino ako, dito ako lalaki. Siyempre, hindi, sasama ka lang sa nanay mo kung saan dadalhin yung nanay mo. So, sumama kami ng sister ko sa kanya. Kasi 13 years old siya, ako 11 years old. So, doon ako nag-aral ng grade school, or ang tawag middle school, high school and college. So, siguro mahigit 13 years ako sa Amerika nung bago ko pa umabot ng 25 anyos. So, ang laking part ng bata ko, doon ako lumaki, or doon ako nasanay. So, iba rin yung minsan yung way of thinking ko, hindi sa mas maganda or mas hindi maganda, but iba lang. Correct. So, maraming big part nung lumalaki ako, masama ang yung loob ko kasi nung bumalik ako sa Pilipinas, wala ako masyadong maraming close friends, or yung mga relatives ko, hindi kami masyado nagsama But it was only siguro several years ago na na-realize ko
yung nung lumaki ako sa Amerika, yun yung naging advantage ko. Kasi iba yung way of thinking ko dito. So naging naging edge siya sa bilang isang negosyante or entrepreneur nung tinayo ko yung ice cream business nung 2009. Yeah. Ibang-iba yung buhay mo sa Amerika at bumalik ka dito sa Pilipinas. At pagbalik mo sa Pilipinas ay nagtrabaho ka sa company ng father mo, no? Si former Senator Jun Magsaysay sa Asian Vision Holding, no? So ano Paco yung unang role mo dito sa company ng daddy mo? Well, yung Asian Vision is nag-umpisa siya parang cable TV. Okay. Hindi pa yung broadband noon. Wala pang broadband noon kasi 1972 to Okay. So, baby pa tayo noon. Yes. Baby pa tayo 1972. So, wala pang digital or ang alam natin na digital, wala pang analog pala noon Yes. So, cable TV was purely an analog service. Sa mga probinsya, tapos pumasok sa Metro Manila later on. But yung amin service was more sa provinces. So nung bumalik ako dito nung early 90s, tinatayo nila yung cable system sa Tarlac City. So pupunta ako ng Tarlac City. Sa Alabang ako nakatira noon nung early 90s. And I would go to Tarlac and spend a few days out of the week para lang makita ko kung paano magtayo ng isang cable TV system. So kumbaga immersion talaga ang style na inano sa akin, no, for being a business person. Hindi yung porket anak ka ng may-ari, nakaupo ka lang sa air condition room and then nagpipira ng mga cheque. Hindi ganon. Talagang immersion, pupunta ka doon. Titinan mo paano gawa ng mga drop cable, yung mga mainline, mga amplifiers at that time, pag-connect ng mga kable sa mga poste. So talagang, tsaka walang aircon yun kasi you're outside. Wow. You're laying cables out. No? Hindi naman ako yung part of the construction team, but nakikita ko yung ginagawa na napakahirap yung trabaho. So I think pag nasa isang negosyo ka, pag mas marami kang alam sa negosyo mo, mas marami kang pwedeng iiba. Correct. Sa negosyo. Kasi mas naintindihan mo Yeah. Paano naka-apekto ang iyong experience, yung naging buhay mo sa Amerika, doon sa approach ng pagtatrabaho mo dito sa Asian Vision Holding? At may mga specific lessons ba yung mga naging experience mo sa US at ay bigla kang nagmamanage ng ganitong negosyo na cable company? Well, sa US, wala naman masyadong katulong at driver doon, no? Unless napaka-yaman kang tao sa Amerika na meron ka mga katulong at driver doon. So, nasanay ako sa, maliliit na trabaho. So, naalala ko nung nag-graduate ako sa college sa US, may masama yung economy ng Houston nung panahon na yon. So, ang una kong pinasukan na trabaho was warehouse guy ako ng isang Taiwanese monitor company. So ako yung hindi malaki yung position. Hindi malaki. Okay. So ako yung naglilinis ng CR doon. Ako yung nag-unload ng 18-wheeler trucks kasi bata pa ako So kayang-kaya pa no. So meron akong dolly yung So I could load 3 to 4 computer monitors every time I would go inside the 18-wheeler truck, no? But that's not air conditioned. It's all under the sun, di ba? So it was really a lot of hard work, no? And i-relate ko siya sa Carmen's Best. When you start your own business from scratch, marami kang gagawin na trabaho na may pagka-manual in nature, no? Whether ako nagdi-deliver ng ice cream or ako yung nagmi-mix ng ice cream, yun yung start ng negosyo na as an entrepreneur, maraming roles na gagawin mo. Kasi wala ka naman pang sweldo Correct. Nag-uumpisa ka pa lang So, maraming roles sa isang company pag nagsa-start ka ng negosyo mo. Kung hindi ka sanay sa maliliit na trabaho ganoon, mas mahirapan ka. Tama. So, lamang ka kung baliwala sa'yo na naguhugas ka ng pinggan or
nagde-deliver ka or nangongolekta ka ng payment kasi wala kang tao mautusan eh. Talagang ikaw ang gagawa nun eh. Tama. Yeah. Ano naman yung nag-udyok sa'yo pumasok sa ice cream business? Alam mo, napakaganda yung transformation kasi para sa akin personally nakikita ko yung buhay ni Paco Magsaysay, apo ng presidente, anak ng senador, kasi yung mga kaibigan natin na mga, of course, mga anak ng mga politiko, ganun talaga, or mas talagang sinusundan nila yung apak ng kanilang mga magulang. Pero ikaw ay naging sorbetero ka. Gusto mong business. Pinili itong ice cream. Bakit ito yung napili mong negosyo, Paco? Kasi nung tumagal ako sa Amerika, hindi naman ako exposed sa politika. Okay. So, yung buhay namin doon, napakasimple lang. Hindi nga nila alam yung pangalan na Magsaysay eh. Okay. Siyempre, nasa Texas ka. How can Houston anyone... kayo, no? Houston, Okay, Texas. okay. So, I remember nga one time, sabi ko sa father ko, can I change my name? Kasi sabi ko, I cannot get a job here. It's so difficult to get a job with a name like Magsaysay in Texas. It's so difficult to get a job. Na-shock yung dad ko. Oh. Kasi parang sabi niya, ano yung pangalan ng lolo mo gusto mong ipalit? Sikat na sa Oo, Pilipinas. Oh. but in Texas, talagang walang connect yun doon, di ba? So, Wala silang pakialam. Walang pakialam, di ba? Tama. So, hirap na hirap ako kumuha ng trabaho. So, hindi ko pa makalimutan yung mukha niya nung sinabi ko yun eh. But coming back to yung nga, why did I choose business, no? Yung father ko, nung teenager siya, nakatira siya sa Malacanang. Yes. Because my grandfather was president for 3 years, no? 3 years. 1954 to 1957. So, nung presidente siya, nasa Malacanang yung father ko, syempre yung exposure niya, di ba, with other senators, you know, Anak ng presidente. Anak ng president, di ba? And then before that, my grandfather was Secretary of National Defense under President Quirino. Yeah. So, exposed yung father ko sa politika. Ako naman, hindi ako na-expose sa politika. Kaya pag sinasama ako ng father ko sa mga political events, doon lang ako na-expose. But in terms of nung bata ako, hindi ako masyadong na-expose sa gano'n. Kaya, you know, as I got older, doon ako pumunta sa kung saan ako sanay, which is non-political. Galing. Oo. Alam mo, ang pagninegosyo, Paco, ay siyempre kailangan natin ng capital. Kanina nag-usap tayo tungkol doon sa naging capital ng starting capital mo ng Carmen's Best. No? Ikaw ba ay nag-umpisa sa napakalaking capital bago mo umpisahan tong ice cream business mo? Well, yan ang kada ng mga friends ko na binigyan ako ng 10 milyon, binigyan ko ng 20, tapos magpatayo ka ng negosyo. It was nothing like that. Okay. We started with 600,000 pesos. Wow. And we were 4 partners in the business, no. And hindi namin alam saan pupunta yung negosyo namin. Wala kaming 5-year plan, wala kaming 10-year plan. Yung goal namin was to use the milk from the farm, yung dairy farm ng father ko, at saka i-maximize yung value niya, at saka yung shelf life. Kasi 2 linggo lang yung shelf life niya eh. After 2 weeks, kung hindi mo benta, sira na yon, you cannot sell it anymore. So yung goal namin was to extend the shelf life, make it into another product, and of course come up with a higher value product. So that's how we came up with the ice cream. Napansin ko, Paco, no, napaka hands-on mo sa isang negosyo. Ano ba ang paano ganoon ang mentality mo na napaka hands-on mo sa business, Paco? Well, nakokompara ko yan sa paglaki mo ng mga anak mo, mga bata. Ang mga bata, habang maliit pa sila, gusto mo yung iyong values and yung iyong yung nakasanayan mo, gusto mong ipas sa children mo, di ba? Maganda na may mga katulong, may mga driver, may mga yaya, but at the end of the day, gusto mo yung mga anak mo magmana sa iyo, hindi magmana sa yaya o sa driver mo, di ba? So ganoon rin siya sa negosyo. The more hands-on you are sa negosyo mo,
yung DNA mo mapupunta sa product or service mo. Mhm. 'Di ba? So, doon mo makikita yung differentiation with a bigger company, let's say like a Unilever or Procter & Gamble or a Colgate-Palmolive. When you put your own DNA in a product or service, that is the product differentiation you're looking for. Yung anong pagkakaiba mo sa what is already available. Your DNA makes it different. Correct. Yeah. Yung naging transformation nyo dahil iba-iba yung napakalaki ng difference ng yung Asia Vision Holding at ito ngayon lilipat ka sa isang negosyo na napakalayo ng diferensya ng ice cream. So hindi ka ba nahirapan dun sa transformation na ginawa mo, Paco? Well, I think yung basics in terms of running a business, yung value system ng isang tao, yung willingness to learn. Kasi nga nung 2009, wala naman akong alam sa food manufacturing. Wala akong background. Hindi naman ako nag-aral ng culinary or ng pastry. So natuto lang ako manood ng YouTube kung paano gumawa ng ice cream. But later on, nag-aral na ako. Nung nakita ko na palaki na yung negosyo ko, siseryosohin ko na to, mag-aaral na ako. And then yung mga hindi ko kaya gawin, yung mga kulangan ko bilang isang negosyante, those are the people I hired to cover the gap. No? So yung unang tao na hinire ko, which was 3 years after na tinayo namin yung ice cream business, was a food tech. Kasi hindi ko na kayang pag-aralan yung pagka-food tech. Hihintayin ko pa. So nag-hire na lang ako ng food tech. But yung making of ice cream, inintindi ko muna paano ko pwedeng gawin siyang iba sa whatever was being offered at that time, which was mga Selecta, Magnolia, Arce. So I had to be different. Dapat iba yung produkto ko dun sa what was currently being offered. Oo. Nung dumating yung pandemic, Paco, lahat ng negosyo talaga ay nahirapan. Yung Carmen's Best ba ay ganun din kayo? Medyo nahirapan kayo during the pandemic? Nahirapan talaga kami kasi yung mga kliyente namin were airlines, mga coffee shops. So nakapasok din kayo sa airlines? Yeah, we were in PAL. Okay. We were in PAL. Kasi nung dumating si Pope Francis in 2015, narinig ko 2016, yun. Pati si siya yung kumain. Santo Papa ay talagang kinain niya yung ice cream namin. Oo. So yung mga ganon, hindi mo naman mapaplano yung mga ganon eh. Talagang nangyayari yung mga ganon. Talagang wala na sa kamay mo yun eh. Kumbaga, nasa Diyos na yun. That the Pope will eat your product, di ba? Parang paano mo ipaplano yun? You cannot plan that. Tapos, yung exposure na nakuha namin, no? But going back to the pandemic, talagang lumuhod kami doon. In fact, I was thinking na magsasarado na kami. Wow. Kasi yung mga orders namin bumagsak sa 20%. And yet, yung mga tao mo, kailangan pang sweldohan, di ba? So, binuo namin ang sweldo ng mga tao namin. So, talagang naglalabas ako ng pera ko sa bulsa ko for several months. To the point na sabi ko sa father ko, Dad, sarado ko na to kasi hindi natin alam ganong katagal tong pandemic na to eh. Yung mga tao, ang dami nagsasara. Ang dami rin namamatay. Diba? Yes, totoo. So, you're like thinking, this is not so important. What's important is I stay alive, di ba? Yes, yun ang iniisip mo eh. And my people stay alive, di ba? So, minsan, money is not the most important thing anymore. And yung livelihood ng mga tao ko. So, talagang buo pa rin yung sweldo nila. And at a certain point, sabi ng father ko, wag mo munang isarado yan kasi yung mga baka, kailangan i-milk yun every day eh. So, kung i-milk mo siya, anong gagawin mo sa gatas? Correct. Ginagawa namin ng ice cream eh. Okay. So, yun yung reason na sabi niya, tutulungan lang kita para hindi kayo magsasarado. So, tumulong siya sa sweldo. And, we paid our people. So, sariling bulsa yun. Labas out of pocket na yun. Yes, no? So, and this lasted for more than 1.5 years to 2 years. Yes, no? And ako naman naniniwala na if you do good things come back. So, alam ko maraming kumpanya hindi nagbabayad ng sweldo or nahihirapan or no work, no pay, ganon. Paano naman yung mga tao mo kung
Now, I know there's some companies that have, hundreds of employees. Kami, swerte kami kasi 38 lang kami, kaya kinaya naman. Napaka-interesting po mga kanegosyo ang experience ni Paco na naririnig natin sa kanya at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. So, nandito pa rin po kami ni Sir Paco sa kabuhayan at negosyo. Kanina ang pinag-usapan namin yung naging challenges nila nung pandemic. Paano nyo na-cope up, Sir Paco, yung naging problema? Paano yung mga solusyon na ginawa mo para tuloy-tuloy yung negosyo mo nung pandemic? Well, yung nung bumagsak nga yung benta namin to 20% and below, maski na gusto mong lumabas, wala naman tao sa labas eh. Mm-hmm. Gusto mong mag-client call, walang tao sa opisina. Oo. So, naghanap kami ng mga ibang paraan paano magbenta. So, since nakita ko maraming gumagamit na ng mga GCash and PayMaya at that time, which is now Maya, ako rin, gumagamit na rin ako ng online banking. But prior to the pandemic, hindi ako masyado nag-online, no? So sabi ko, siguro marami nang gumagamit ng online payment. Naglagay kami ng online store for the ice cream. Okay. So nakatulong yun ng konti. It was not a big ticket item kasi ang tao naman mas hinahabol yung pagkain eh, hindi naman ice cream. Ice cream is just parang na lang eh, parang reward eh. Reward. Diba? I mean, people were ordering food for their homes kasi there were times hindi nga allowed to go to the grocery. Mm-hmm. So, maraming home deliveries. We also tried selling other dairy products like natural cheese. Mm-hmm. So, we were trying to pivot and try to do different things. But yung pa rin namin, yung ice cream talagang yun yung main product na sinasell namin. Yung Carmen's Best talaga, kami personally talagang gustong-gusto namin sa pamilya. Yeah. Kaya lang medyo may kamahalan siya. Yes. Paco. Yeah. At ito ba nung pandemic doon mo talaga naisip na kaya kung ibenta ko to, paano mo to pinlano na naghanap ka ba ng pwedeng maging buyer or partner, or paano nag-umpisa ito? Actually, nung nag-usap tayo tungkol dito kanina, ang iniisip ko is magsarado. Yun ang talagang kasi naisip ko, naka ilang taon na rin kami, naka 8-9 years na kami. Nakatulong na kami ng mga tao, gano'n. So, sabi ko, baka ito na yung panahon na talaga magsasarado na kami. It never crossed my mind na may mga tao na gusto mag-invest or gusto mag-partner sa amin. So, one day, it was actually in the funeral of President Aquino. So, this was in 2021, no? Kasi yung father ko is Liberal Party, di ba? Okay, yeah. So Liberal Party former President Noynoy Aquino, and we were in the funeral in Sucat. Tinap kami ni former Secretary Babe Singson, DPWH. Yeah, okay. He's a advisor of Metro Pacific Group. So sabi niya sa father ko, sir, gusto kayong kausapin ni Sir MVP. Si Mr. Manny Pangilinan, kung pwede siya mag-invest sa company ninyo. Wow. So sabi ko, tama ba yung naririnig ko? Parang hindi ko nga naisip na may gusto kong mag-invest sa funeral pa, no? Sa funeral. So parang feeling ko may konting divine intervention. Galing. Yeah, so doon nag-umpisa, gumawa sila ng due diligence for mga 1 year and a half. Pinag-aralan nila yung financials namin sa dairy farm, sa dairy processing at sa ice cream, no? And they decided that they wanted to offer an investment in our company. So ako naman, I thought it was a good time to sell some shares of our company. So ngayon, they are now 51% of our group. And we are 49, me and my father. So, nandun pa rin kayo? Nandun pa kami. But I just want to make a correction lang.
I am not on the board of Metro Agro Ventures. I'm on the Okay. board of Carmen's Best, Okay. which is owned by Metro Agro. Okay. Para lang ayaw ko tama. makaso tayo. Tama. Yeah, yun lang naman. Yeah. Oh, pero Yeah. yung Metro Pacific Metro Pacific. Agro Venture Yes. ay alam mo yung grupo ni Manny Pangilinan parang hindi sila pumapasok sa mga agro Yes. So I think this is the first venture nila sa mga Yes, tama ho sa kayo doon. pagkain Sir Paco. Tama ho kayo doon. So kami yung first agriculture acquisition nila. So they had a company na, yung Metro Agro Ventures. So kami, yung aming group was the first agriculture purchase of that side of their business. Kasi parati nilang kino-compare yung agriculture to hospitals. Correct. Kasi they were not in hospitals before, but when they started buying hospitals, they started investing in that industry. I think to now they have more than 25 hospitals around the country, no? Yes, And they have different partners also. So, ganun ang nakikita nila sa agriculture. Kami yung unang company na binili nila. And they also need companies with strong brands like like Carmen's Best. Yeah. So, after the acquisition, bumalik ka sa Asia Vision Holding. Yes, I was working with them for a while, but I felt that maybe it was better if aalis na lang ako kasi iba yung style ng patakbo ng company, which is different from, as an entrepreneur, very different from a big company. Yes, So sabi ko, I'll just go back to my father's business and then help him out, which was something na yun naman pinapatakbo ko bago ko pumasok sa ice cream at sa dairy. Yeah. So, kumusta naman yung transition? Hindi mo ba nami-miss yung pagmamanage mo sa ice cream, business? Well, iba pa rin yung yung mga tao sa food industry, no? They're very full of life and but sa naman sa internet and cable TV, mga matagal ko na mga kaibigan to. Okay. At saka kompleto yung team namin. So hindi kasing hirap compared to when I was running the ice cream business. We're over 300 in our company. Okay. Yeah. So, paano nyo nabalanse yung, alam mo, galing ka sa ice cream, tapos, nauna pala yung cable. Yeah. So, hindi ka naman nahirapan kasi bumalik ka lang, Yeah, bumalik lang ako. Actually, nung nasa ice cream ako, gusto kong pakita sa father ko kung anong kaya ko eh. Kasi syempre sa company niya, tinitimpla ko rin kung ano yung gusto niya eh. Kasi siya naman yung may-ari, siya yung nag-umpisa ng kumpanya. So nirespeto ko rin yung kung ano yung gusto niya, kung ano yung style ang gusto niya. Iba naman yung style ko. So sa ice cream, pinakita ko yung anong kaya ko. Correct. Doon. So, very successful naman kayo. At kumusta ngayon ang mga cable business, Sir Paco? At ngayon, alam ko yung cable internet ngayon ay medyo hindi na down ngayon. Yeah. Alam ko yung father mo is the father of cable TV, di ba? Right. So, kumusta ang negosyo ngayon? Yeah. Well, we are very fortunate na nakapasok kami sa cable internet, no? Kasi from cable TV, talagang mapupunta ka sa cable internet. So para kami isang Converge na maliit na kumpanya. Kasi Converge is napakalaking kumpanya na ngayon. But ang Converge also started in Pampanga as a cable TV operator. Tapos naging internet sila. So ganun rin kami. We started as a cable and we're moving to internet. But we're just in the provinces of Batangas, Quezon, and Zambales sa ngayon. Yeah. So tatlong province So kumusta ngayon sa internet ngayon ng Kasi ngayon nakita ko lang kanina yung very successful yung ni Elon Musk. Yeah. So yung wireless. Wireless. So satellite. Yeah. So kayo ba ay doon na rin papunta? Ibang laro yung sa satellite kasi wireless na ang tawag doon. At saka mahal yung leasing ng transponder o yung space sa satellite, no? At saka ang satellite may lifespan yan eh. So the satellites are only up in orbit for 15 to 20 years. Habang tumatagal yan, pahina yan. Whereas pag may mga physical cables kayo, mas madaling i-service. Tama nga, natatamaan ng puno minsan, naatrasan ng truck. But it's easy to service. So the service is normally less expensive for
wired service kumpara sa wireless service. Saka hindi rin kami masyadong apektado ng pag tag-ulan o pag may bagyo. Kasi sa wireless service dapat point-to-point line of sight eh. So pag maraming puno, maraming obstruction, maraming buildings, then hindi masyadong clear yung signal. So sa ngayon, Paco, ano pa ang gustong gawin? Of course, napaka-successful mo sa Carmen's Best. Yun yung talagang baby mo na business. At dito sa pagtulong mo sa company ng dad mo ay alam mo yan. So ano pa yung gusto mong gawin na negosyo na talagang nandyan pa sa yung ano pa ang gusto mong gawin sa business? I think marami pa akong naiisip, no, bilang isang entrepreneur. Marami kang nakikitang opportunities. Ang tanong na lang doon is gusto mo bang gawin yan? Yan bang gusto mong pasukan? Diba? Babalik ka pa ba sa pagkain? Babalik ka ba sa let's say talyer, pag-aayos sa mga kotse or what? So, yan bang gusto mong gawin? Nasa 56 na tayo, kaya hindi na tayo masyadong bata. And gusto ko lang gawin yung kung saan ako masaya. Hindi yung habol sa pera. Okay. So, alam mo, habang tumatagal tayo ay napaka-interesting yung ating kwentuhan kay Paco Magsaysay at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Sir Paco Magsaysay. Sir Paco, sa mga hinaharap, ano pa ba ang vision mo para sa Asia Vision at paano mo ito nakikita na umuunlad sa susunod pa na taon? Well, meron kaming telco franchise. And yung isang requirement sa telco franchise is to offer a nationwide service. So, meron kaming lease ngayon sa isang submarine cable operator. Kaya meron na kaming opportunity to serve Visayas and Mindanao. Kaya lang naghahanap pa kami ng partners para hindi masyadong malaking igagastusin kasi napakalaking pera tong telco infrastructure na. So we're also looking to hopefully raise funds in the future para lang ma-address namin yung maka-comply kami sa franchise namin na telco franchise. So, hindi naman sa lahat ng lugar papasukan namin, but we need to have some sort of nationwide service. Yeah. So, in what ways do you see technology and innovation shaping the future of the dairy and ICT industry in the Philippines, Sir Paco? Dairy and ICT. Well, for dairy, talagang pag meron ka mga livestock, maraming external factors na nakaka-affect sa livestock mo eh. Whether it's weather, it's genetics, it's feed. Maraming pwede mangyari. Kaya it's so much easier to use powdered milk or to use mixed juice, kasi pag fresh milk, ang daming factors talaga nakaka-affect sa volume, sa quality, So, depende kung mass market ang balak mong pasukan or balak mong bentahan or niche market, dapat intindihan ng entrepreneur kung ano yung gusto niyang market i-serve, no? For the telco ICT, there are 3 huge companies, which is PLDT, Globe, and Converge, no? So, with the 3 companies, it's already very difficult to have a 4th or 5th operator. The best way to come in is to find gaps in the market, no? Kung may mga gaps sa market na pwede mong i-service na hindi sinaserve ng malalaking kumpanya, that's the best way to get in. Sa ngayon, we're only in 3 provinces, in Batangas, Quezon, and Zambales, so we're trying our best to serve that area. But on a bigger scale, syempre, mas mahirap yon, mas malaking pera kailangan gastusan. So, we're planning to just serve the gaps, not really the total market, because it would be too expensive to do that. Correct. Yeah. Dito sa
dairy business ngayon, Paco. Tayo sa Pilipinas, as an agricultural country, napakalaki ang importation natin sa dairy. Tama ba ako? Yes. So, paano to? Kasi parang hindi tayo nagpo-produce ng dairy, di ba? Yeah, we actually import 99.6% of our dairy. Wow. And it's our second largest import kasi rice is number one, dairy is number 2. Wala rin kasi tayong masyadong support from government for the dairy farmers. Sa mga ibang bansa in Southeast Asia, pag mag-import kayo ng powdered milk to make UHT milk or what, required ang company bumili ng 15% of what they import to the local dairy industry. So let's say mag-import ka ng, let's just say 10 million worth of dairy products. You're obligated to spend 1.5 million in the dairy industry of that country. But sa Philippines, walang ganon. Zero ang support ng government sa dairy farms. Kaya ang hirap talaga magpalaki ng dairy farms sa Philippines. That's why the big companies like Robinsons or the Ayala family, they're not in dairy farming because it's a very difficult business to be in. Looking ahead, Paco, what are your aspirations for the legacy you want to leave through your business ventures and personal ethos? Yeah. Well, sa akin naman, I think we all may obligasyon tayo na tumulong sa mga nangangailangan ng tulong, no? It doesn't have to be on a big scale, but basta gumagawa ka ng paraan para tumulong na kapwa-tao mo. So, we do our own share of helping the less fortunate. Hindi naman namin pinapapreso, kasi tulong lang naman talaga. So, I think kung ma-encourage namin more people or more families to do the same, just to help others who are in need, then sa akin, okay ng legacy na yun sa akin. Napagawa namin yun. Kanina na sabi ko sa iyo, Paco, talagang yung pangalan nyo ay napakalinis. Yung magsaysay, grandfather mo, yung dad mo. Ikaw ba ay walang plano na tumakbo sa politik? Hindi ko maiwasan itanong sa iyo to, Paco. Yes. Actually, in 2013, the idea crossed my mind. And nag-aaral na ako sa Washington, D.C. Kasama ko si Senator T.G. Gingona at saka si Serge Osmeña at that time. Tatlo kami. Mga ka-party-mate ng daddy mo yun? Party-mate ng dad ko. And I took a class with them on political strategy. But siguro 2 or 3 months after that, nagpa-executive check-up ako. Lumabas na may sakit ako. Kaya sabi ko, siguro parang kinalabit ako ng Diyos na wag ka muna dyan. Okay. Kasi, baka hindi para sabi ko, baka hindi para sa akin to. And after that, talagang hindi na ako tumingin na pumasok sa politika. Yeah. Kanina kasi napag-usapan namin ni Sir Paco kasi yun yung mga kaibigan natin na mga anak ng ay talagang doon napupunta yung kanilang career at ito si Paco napunta sa ice cream kaya napaka iba lang. Iba. Oo. So lastly, Paco, if you could give a piece of advice to the young entrepreneurs who aspire to follow your footstep, ano ba ito? Anong pwede mong ibahagi na advice sa mga tagapanood natin dito sa Kabuhayang at Negosyo na advice sa mga aspiring entrepreneurs? Well, sa akin naman, importante is gawin mo kung ano yung malapit sa puso mo. Kasi kung magpapatayo ka ng isang negosyo, kumpanya, napakahirap ang haharapin mo at saka marami kang oras magtatrabaho, maraming 7 days a week ka, wala kang bakasyon, talagang sa hirap na haharapin mo. Kung hindi mo gusto yung ginagawa ko, hindi ka tatagal. So as much as possible, huwag mong gawin yung paghabol ng pera as the number one reason na papasok ka sa isang negosyo o isang industriya.
Kaya sa matagalan, tingnan mo yung kung san ang loob mo or san yung puso mo at yun ang pasukan mo negosyo. Kasi mas tatagal ka sa negosyong ganon, yung trabaho mo. Maraming salamat sa iyo, Paco, at sana ay sa mga susunod pa naming episode ay ma-invite namin kayo. Thank you sa pagbabahagi ninyo ng mga kwento, ng mga insight nyo sa amin, at talagang nakaka-inspire ang inyong journey mula sa isang political family hanggang sa inyong tagumpay sa negosyo. Ang iyong mga karanasan at mga decision ay tiyak na nagbibigay ng aral sa mga aspiring entrepreneurs. Para po sa ating mga viewers, sana ay marami tayong natutunan mula kay Paco Magsaysay at ipagpatuloy natin ang ating mga pangarap at lalo tayong magtrabaho. At sa ating mga viewers na kanegosyo, patuloy natin pagyamanin ang ating mga pangarap at maging inspiration tayo sa iba. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa Kabuhayan at Negosyo. Hanggang sa susunod po na linggo, alas 4 ng hapon, we at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.